Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababati. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Listen up, hear the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa na mabali, papunta mamot-tama. Alupagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home of great time, bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Kesyo install namin choice mo, walang sa gabal. TV, ref, speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa, pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. Discount every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Kaya save more, live. Alles better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan, Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot. TunePocket.com. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para sa Balitang Tanghali, dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network. Ngayong araw na Martes, July 7, 2026. Unlimited royalty-free music for video. Para sa Balitang National, Probinsya, Sports, Showbiz, and Balitang Kalusugan. Abangan nyo po yan sa loob ng 30 minutes. Dito lang po yan sa Balitang Tanghali ng Alejandro Broadcasting. Para sa Balitang
National, inaresto kahapon si Senator Rodante Marcoleta matapos siyang magpunta sa Sandigan Bayan para harapin ang non-bailable plunder case kaugnay na umano'y hindi pagdeklara ng 75 million campaign donations. Inutusan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-aresto kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Aristotle Viray at Joseph Espiritu. Maagang nagtungo si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa kanyang motion to suspend proceedings at hiling na ipagpaliban ang pag-issue ng warrant. Kunit nang ibasura ng korte ang motion, agad siyang inaresto ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Dagdag pa ng kanyang abogado na si Patrick Velez, ang pagsuko ng senador ay act of good faith. Gayunman, sinabi ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Director Police Major General Robert Morico II na dumaing si Marcoleta ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure kaya kinakailangan ng dalhin sa PNP General Hospital. Posibleng abutin pa ng 2 araw ang mapananatili ni Marcoleta sa ospital. Nakadepende rin sa sasabihin ng doktor kung maaari nang dalhin si Marcoleta sa Sandigan Bayan. Ninilaw din ng opisyal na walang commitment order na inilabas ang korte. Samantala, sina Defensor at Espiritu ay nahuli naman sa isang cafe sa Quezon City. Dinala sila sa Sandigan Bayan bago isinailalim sa proseso at medical clearance. Ikukulong sina Defensor at Espiritu sa Payatas Jail, Quezon City, kung saan ikulong din si Marcoleta. Doon din nakakulong sina Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. dahil naman sa anomalya sa flood control projects. Balitang nasyonal, iginiit kahapon ni Vice President Sara Duterte na walang halaga ang opinyon ng isang Pangulo sa impeachment proceedings. Kasunod ito ng pahayag ng Malacanang na mas mainam na personal na humarap si VP Sara sa paglilitis upang sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Sa isang pahayag na inilabas kahapon ng unang araw na impeachment ng trial laban sa kanya, sinabi ni VP Sara na ang impeachment proceedings ay dapat na ginagabayan ng konstitusyon at ng due process. Ayon kay VP Sara, ang respondent ay may karapatang katawanin ng abogado. Ang desisyon na personal na tumistigo ay isang usapin ng legal strategy at constitutional rights. Binigyan din siya ng mga pasanin na patunayang totoo ang kaso ay nasa balikat ng prosekusyon at ang pagpili na humarap sa pamamagitan ng mga abogado sa halip na personal na tumistigo ay hindi nakakabawas ng accountability o nagpapahiwatig ng kawalan ng transparency. Nanindigan din siya na ang integridad ng impeachment trial ay nakasalalay sa pagtalima sa tuntunin ng batas at hindi sa personal na pagtistigo ng respondent. Inihayag din ng Vice Presidente na sa lahat ng pagkakataon, masigit na nakakapagsilbi ang mga public official kung pananatilihin na lamang sa kanilang sarili ang kanilang personal na opinyon. Royalty-free music for videos and media projects. Nagsimula na kahapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan inilahal ng Senate Impeachment Court si Senator Francis Escudero bilang presiding officer matapos makakuha ng 12 boto pabor laban sa 8 tutol. Pinalitan ni Escudero si Senate President Sherwin Gatchalian sa pamumuno ng impeachment court. Now narito giniit ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat ang Senate President
President mismo ang mamuno sa pagdinig dahil ito ang sinasaad ng konstitusyon. Sinuportahan naman siya ng kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano. Binanggit pa ni Cayetano na kahit pa siya ang gawing presiding officer ay hindi niya ito tatanggapin dahil labag ito sa konstitusyon. Sabi ni Cayetano, more than capable si Gatchalian na pamunuan ang trial. Pero pinanindigan ni Gatchalian ang ipinasang resolusyon ng Senado na nag-aambyenda sa kanilang patakaran na nagbigay daan upang ibang senador ang mahalal bilang presiding officer ng impeachment court. Upang matapos ang diskusyon, iginiit ni Gatchalian na magkaroon ng botohan kung sino ang mamumuno sa pagdinig kung saan isinulong ni Senator Pampilo Lacson si Escudero. Binanggit ni Escudero na layunin ng impeachment na i-preserve ang konstitusyon sa pamagitan ng pagtanggal at disqualification ng isang unfit official mula sa kanyang posisyon. Sinabi rin ni Escudero na hindi pangkaraniwan ang paglilitis dahil sa isang vice-presidente ang isa sa ilalim dito at siya ang kauna-unang opisyal na 2 beses na na-impeach ng mababang kapulungan. Matapos mahalal si Escudero ay nagpatuloy ang paglilitis kung saan kapwa binigyan ng pagkakataon ang prosekusyon at depensa na magsalita. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Inisnab ni Vice President Sara Duterte ang unang araw ng impeachment trial ng Senado laban sa kanya. Mismo tagapagsalita ng kanyang defense team na si Attorney Michael Pua ang nakapagkumpirma na hindi personal na dadalo si VP Sara sa pagbubukas ng impeachment trial kahapon at sa halip ay nagpa siya itong katawanin lamang ng kanyang abogado. Nilinaw rin ni Pua na ang hindi pagharap ng personal ni VP Sara sa pagdinig ay hindi nangahulugan ng pag-iwas sa kanyang responsibilidad sa bayan. Karagdagang balitang nasyonal, papasok sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Inday ngayong gabing Martes o Miyerkules ng madaling araw. Gayunman ayon sa Pag-asa, hindi naman nakikitang magla-landfall ang bagyo pero magdadala ito ng malalakas na hampas ng hangin at mga pag-ulan ngayong linggo. Lunes ng umaga huling namataan si Bapi sa layong 2,300 km silangan ng Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umabot sa 215 km kada oras at pabugso-bugsong aabot sa 265 km per hour. Kumikilos ito ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis ng 15 kph papasok ng PAR. Oras na pumasok sa PAR, ang bagyo ay sesentro sa Batanes area. Samantala, nagpaulan naman sa western section ng bansa ang habagat, ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay maaliwalas naman ang panahon. Unlimited royalty-free music for videos and media projects. Inilunsad ng Department of Interior and Local Government ang Document Management System for Local Government Units, isang nationwide digital platform na disenyo para ma-update ang records management at mapaigting ang efficiency, transparency at accountability sa local governance. Ang inisyatiba ay binuo sa ilalim ng Local Government Unified Support System Cities and Municipalities Information Management System. Ang dignitizes at centralizes protection sa mga official government records sa pamamagitan ng isang platform. Libre ito sa lahat ng local government units nationwide. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, ang DMS for LGUs ay nagsisilbing mahalagang hakbang sa mas responsive at future-ready local governance dahil bawas sa paperwork, mapapahusay ang record management,
mapapabilis ang transaksyon at maisasaayos ang koordinasyon ng iba't ibang LGU sa buong bansa. Hinikayat ni Remulla sa mga local government units na gamitin ang platform na mas may laking tulong para mabigyan ng mahusay ng serbisyo ang mamamayan. TunePocket.com. Apat na high-value individuals ang naaresto matapos makumpiskahan ng tinatayang 2.72 milyong halaga ng shabu sa bypass operation ng Southern Police District Drug Enforcement Unit sa Barangay Pulang Lupa 1, Las Piñas City. Sina alias Calvo, 32 years old, alias Jomar, 30 years old, alias Christian, 22, alias Car, 25 ay naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon kay SPD Director Police Brigadier General Oliver C. Cinco, naaresto ang mga suspect sa isang commercial establishment sa Diego Serra Avenue na matapos makabili ng hinihinalang shabu ang isang pusher buyer sa isinagawang buy-bust operation. Sa kabuuang 400 gramo ay hinihinalang shabu na nakakalaga ng 2.72 million ang nasamsam. Samantala, iniulat ng National Capital Region Police Office na umabot sa 4.6 million ang kabuuan ng halaga ng ipinagbabawal na droga na nasamsam sa 84 na anti-illegal drug operation sa nakalipas na isang linggo. Patay ang isang 10 years old na batang lalaki matapos dalawang ulit na masagasan ng isang sports utility vehicle sa barangay Balinga sa Quezon City. Sa natalang ulat sa Quezon City Police District Traffic Sector 1 na pinamuna ni Police Lieutenant Jason Santos Sildes, nakita umano sa CCTV na naglalaro ang bata bandang alas 9 ng gabi sa Anahaw Street, barangay Balingasa ng nabanggit na lungsod. Nakita itong humiga sa kalsada at saka biglang umupo nang paparating ang SUV na minamaneho ni alias Al, 55 years old. Dito na natumbok ang biktima. Hindi naman huminto ang sospek at sa halip ay nagpatuloy sa pag-arangkada at muling nasagasaan ang biktima. Naisugod pa sa ospital ang bata ngunit kalaunan ay namatay ito. Ayon kay Santos Celdes, tila hindi napansin ng driver ang bata dahil pababa ang kalsada kaya nasagasaan. Tumakas naman ang suspect, subalit sa ginawang follow-up operation, agad din naman itong naaresto. Nasa kustodiya ng pulisya ang suspect ng SUV, nasasampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide. Karagdagang balitang nasyonal, isang call center agent ang nasawi matapos tumilapon sa ibaba ng tulay nang mawala ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at bumangga sa concrete bridge barrier sa Pandacan, Manila. Dead on arrival na sa pagamutan ng biktimang si alias James Binata, nasa ustong gulang at residente ng G. Araneta Avenue, Quezon City, bunsod ng tinamong matinding pinsala sa ulo at katawan. Lumitaw sa paunang ulat ng Manila District Traffic Enforcement Unit na dakong alas 6:30 ng umaga nang maganap ang aksidente sa Zamora Link Bridge sa Pandacan. Kasalukuyang umanong minamaneho ng biktima ang isang Honda Click motorcycle at binabagtas ang ibabaw ng tulay nang bigla itong mawala ng kontrol sa motorsiklo at bumangga sa concrete bridge barrier. Dahil sa tindi ng impact ng pagkabangga, tumilapon ang biktima at nahulog sa ibaba ng tulay na nagresulta sa matinding pagkasugat. Kagad namang nakaresponde ang medical team mula sa Manila Disaster Risk Reduction Management Office at isinugod ang biktima sa Santa Ana Hospital para sa emergency medical attention, ngunit idineklara na ring patay ng mga doktor. Karagdagang
Karagdagang balitang probinsya, dito naman po sa Camarines Norte, sinuspindi ng lokal na pamahalaan ng Camarines Norte ang pasok sa eskwela sa lahat ng antas, pampubliko o pribadong paaralan matapos na kumalat sa social media ang mga pagbabanta ng panggugulo ng ilang grupo sa loob ng eskwelahan. Sa inilabas na General Advisory ni Gov. Ricarte Dong Padilla, noong linggo ay inabisuhan nito ang lahat ng educational institution sa buong lalawigan na suspendihin muna ang pagpasok dahil sa mga banta sa seguridad. Habang nag-iimbestiga ang mga otoridad, nais naman nilang masiguro ang kaligtasan ng lahat ng mga mag-aaral, guro, school personnel at maging ang publiko. Kasunod ng kautusan ng class suspension, pinayuhan na lamang ang lahat na maghanda na muna sa epekto ng paparating na super typhoon sa bansa. Sa halip na gawin ang face-to-face classes, ay agad nagpatupad ng alternative delivery modality ang ilang paaralan sa iba't ibang bayan sa lalawigan gaya ng Vinson Pilot High School, Camarines Norte National High School, Moreno Integrated School, Daet Integrated School, Alahwikhaw National High School at Paracale National High School. Sa panig ng Police Regional Office No. 5, sinabi ni Regional Spokesperson Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib na wala pa silang natanggap na ulat hinggil sa pagbabanta. Para sa balitang sports, malayo pa ang tatahakin ni Alex Iyala subalit saan man siya makarating, alam niyang hindi niya ito magagawang mag-isa. Bagamat sa langit nakatingala ang kanyang mga mata, nasa lupa rin naman ang mga paa ni Iyala matapos magbigay-pugay sa mga alamat ng Philippine sports bilang inspirasyon niya sa pagsungkit ng bituin para sa Philippine tennis. At isa na rito ang nag-iisang pambansang kamao na si Manny Pacquiao na siyang kauna-una ng Pilipinong nakilala sa rurok ng tagumpay at katanyagan sa buong mundo. Tampok ang natatanging 8th Division World Championship sa lahat ng boksingero. Si Diaz ang kauna-unang Olympic gold medalist ng bansa na sinundan ni Yulo bilang unang double Olympic gold medalist at Oviana bilang world pole vault champion na siyang nagpatuloy ng ginintuang henerasyon para sa Pinas. Pangunguna ni Pacquiao na siya namang humubugot ng lakas mula sa gaya ni Napaeng ni Pomoseno ng bowling at Efren Bata Reyes ng billiards. Ngayon si Iyala ang nagmamana solo mula sa naturang alamat ng Philippine sports at handa siyang akuin ang responsibilidad upang magbigay daan sa mga susunod din sa kanya. Karagdagang balita, showbiz naman po tayo. Break ang Congress ngayon kaya nakafocus niya sa trabaho sa district. Habang 3 times na week siya dumadalaw sa kulungan ng Quezon City Jail ng dating politiko aktor na si Ramon Bong Revilla. Last week ay sinabi ng prosecutor na si dating Department of Public Works and Highways Senator Secretary Manuel Bonoan ay pinag-aralang maging saksi sa kasong malversation na isinampal laban kay former Senator Bong sa Sandigan Bayan 3rd Division. Sa ngayon, ayon kay Congressman Lani, ay waiting lang sila dahil todo ang pagdarasal dahil alam na nila ang katotohanan. At hindi naman niya nagpapabaya si Senator Bong sa kanyang katawan, nag-e-exercise at alam naman yon hindi nawawala ang exercise. Yun ayon kay Lani, Congressman Lani. Diyan po nabubuo ang ating balita. Ang maya lang po ngayon. After this, pakinggan niyo po ang mga health tips from Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Yung mga dahilan ng sakit ng ulo. So yun po, may mga dahilan po pala para kahit kaya sumasakit ang yung ulo. Ito ang mga pinakamadalas na karamdaman ng mga pasyente. Ang mga dahilan sa sakit ng ulo ay stress, depression, kaba, tensyon, lungkot at pag-aala at galit. Sumasakit din ang ulo kung nakakakuba or poor posture. Hindi align ang gulugod o spine. Matigas ang mga muscle sa balikat at arthritis.
kung may rayuma sa buto ng mga lieg at pagpapatigas ng panga o TMJ ay sasakit din ng ulo. Yun pala yun. Sa migraine headache naman, ang mga pagkain na may tyramine ay maaaring magdulot ng sakit ng ulo tulad ng cocoa, chocolate, queso, soy products, tuyo, alak, ang bitchin, caffeine, preserved na karne na may nitrites gaya ng hotdog, bacon, and pepperoni. Ang iba pang dahilang sakit ng ulo ay low blood sugar, pagdidieta, pagpupuyat o kulang sa tulog, sobrang pagtatrabaho o sobrang exercise. Nakakasakit ng ulo ang pag-iba ng klima o weather na kung saan ay sobrang init at sobra namang lamig. May mga gamot na kadalasang mayroong side effect kasama ng pagsakit ng ulo. Kung bago o habang may regla o menopause, ang dahilan ng mga pagsakit ng ulo, ang high blood pressure ay nakakasakit din ng ulo, lagnat o kaya naman nauntog. May mga taong may irritant sa ilong katulad ng pabango, thinner, pintura at rugby. So, kumonsulta sa neurologist na doktor kung sobra na ang sakit ng ulo, sobrang hilo, nagsusuka, walang balanse, may mataas na lagnat at kung nawalan ng malay. Nawala yung background ko. Yan po, nabubuo ang ating balita ngayong araw ng Martes. Dito lang po yan sa Alejandro Broadcasting Network, Balitang Tanghali. Batiin po natin ang lahat ng may birthday. Happy birthday po pala kay Kuya Darwin Lombes, dyan po sa Belinad Dalaga Albay. And then syempre sa kanyang may bahay na si Ma'am Judy, Ate Juday. Yan, Juday po si Kuya Sir Lombes dyan po sa Provincial Treasurer's Office. And then syempre sa lahat ng staff. And then maraming salamat po sa nakasama ko po sa Subic Matnog. Dahil po nag-outing po yung cast division. And then syempre dahil po sa mag-asawang nag-birthday, nag-treat sila. And then syempre batiin po natin si Kapitan Narsing dyan po sa Pandan, Daraga Albay. Today, ngayong month po is Nutrition Month, kaya kailangan po yung mga in charge po sa ating mga health tips sa mga nutrition dyan, yung mga in charge sa health sa barangay, kailangan po meron kayong mga program. So abangan nyo po pala sa Saturday dyan po sa Pandan, meron po tayong meron tayong healthy lifestyle dance witness dyan po sa barangay ang Pandan, sa pamumuno po ang ating, syempre, ang butihing barangay Captain Narsing Monreal. And then, syempre, sa lahat po ng may birthday, and belated happy birthday po sa habi ko kay Leo Dong Borilia. And then sa lahat po na nakasama ko dito, thank you so much sa Alejandro Broadcasting Network. Don't forget to follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. And then syempre, thank you so much sa ating boss, kay Boss G, Alejandro Alianza. And then syempre sa ating CEO, Madam CEO Maricel Nator ng Daraga Home Depot. And then maraming salamat po syempre sa ating mga sponsors, sa ating screen. Thank you so much. And then we're located at Washington Drive, Legazpi City. Nakasama po ng inyong lingkod si Jonathan, ang aming IT. Maraming salamat po. Ito po inyong lingkod, Jessica Marceliana. God bless everyone. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn
ordinary moments into extraordinary ones with TCL.